Praise God. Purihin ka natin yung isa ng Panginoon. Hallelujah. Let the Holy Spirit speak. Kailangan po sa Panginoon na lagi natin makita ang Diyos. Ang siyang nangunguna sa bawat isa sa atin. Na malagay tayong lagi sa likuran ng ating Panginoon. At makita natin lagi ang kaluwalhatian ng Diyos na siyang patuloy na bumababa sa ating kalagitnaan. Anak ka natin ng Panginoon. Hallelujah. Ang susi, I will not limit God ever. Hindi ko kailanman nilimitahan ang Diyos. Sabihin natin lahat, I will not limit God ever. Ilang kasi naman. Amen. I will not limit God ever. Learning the difference between source and instrument took away my resentment for my limited income. Habang si Oral Robert ay lumalaki at nagkakaisip, siya ay tumira sa bahay ng kanyang tuwid. Na kung saan ang tuwid niya ito ay mayroong napakalaki taniman na maraming puno na nagsisipag-bunga ng marami. At sa kanyang buhay, sa pagtira niya sa bahay ng kanyang ama, nagkaroon siya ng pribilehiyo. In his later life, it was his privilege to lead him to Christ. Nagkaroon siya ng pribilehiyo na dalhin o inapit ang kanyang buhay na ito kay Kristo. We spent many happy moments together. It was he who inadvertently first helped me to see the difference between source and instrument. Siya yung nagturo sa kanya kung ano ang pagkakaiba ng source at ng instrument. Marami siyang puno na nagsisipag-bunga, kagaya ng apples, peaches, apricots, cherries, pears, grapes, berries, and other types of fruit. His pride and joy was loving Lucius and Berta peaches. Pagkakat maraming nagsisipag-bunga na puno, ngunit ang tunay na nagbibigay ng kagalakan sa kanya ay yung Berta peaches. People came from miles around to buy his fish. Maraming tao ang kumakaroon sa kanyang pananiman upang bumili lang ng mga bungang ito ng Berta peaches. Ngunit nang siya binigyan ng Panginoon ang pagkakataon na pinagkatiwalaan ng ministeryo, lumayo siya sa kanyang tubig. At makalipas sa maraming taon, muli siyang bumisita sa kanyang tubig na ito. At siya'y nagulat
and I thought my source was the fruit. The fruit fed my family. Yun yung naisip niya. Sa pamamagitan ng bunga, itong bunga ang siyang bumubuhay sa kanyang pamilya. And the fruit became everything to me. At yun yung napakadikado. And the fruit became everything to me. It was my business. At yun yung napakadikado. Kapag nakita na natin yung, nakalimutan na natin yung puno. Kagaya nga, nagkita ito. Ni Oral Robert. I depended on it. Masyadong dumipende doon sa bunga. Na ang isip natin ito na yung pinagmumula ng kanilang kabubuhay. Then one year, the crop was not so good. Doon na, nakita niya na ang sumunod na taon, hindi na maganda ang kanyang bunga. Dumaan pa ang ilang taon na wala na ang bunga. Pakunti na ng pakunti ang bunga. At kung siya ay nakaisip, ano ang aking dapat gawin? At siya tumaroon sa isang agriculturist. At dito, siya ay tinuruan. Siya yung agriculturist yung nakakalam patungkol sa mga pananim. I stopped thinking about the fruit and started looking to the trees. Doon na siya nagsimula. Ilagis niya yung isip niya doon sa mga napakagagandang bunga. At nagsimula siya tumingin doon sa puno na pinagmumulan ng bunga. Before, I had paid little attention to the trees. I kept the weeds and did a little plowing down the road. Then I woke up and realized that the peaches and the other fruit were just what we were. Kaya nga nakita lang siya sa umaga, nakita niya na yung bunga lang siya na kanyang nakabayaan. Kaya naisip niya, kailangan mawala yung bunga kung dapat niyang hindi siya dapat mapokus doon sa bunga. Kundi kailangan siya yung mapokus doon sa pinagmulan ng bunga, yung puno. The supply was the tree. Kaya yung pinagmula ng bunga, yung supply ng bunga, nagpupula lahat doon sa puno. Amen. Naintindihan na natin, mga kapatid. If I took care of the tree, the fruit would grow. Kung aalagaan niya yung puno, syempre, lalaki, gaganda yung puno at magiging magbubunga ng napakarami at magagandang bunga. Through poor understanding dahil doon sa maling pagkaunawa o dahil doon sa maling pamamaraan ang kailang kaisipan. At sa half-hearted care of the trees, doon sa maling pagkakabaya doon sa puno, I have only these few food trees left. Ito na lang ang nakira sa akin. Dahil sa pagkakabaya, dahil pinabayaan niya ang puno. And there's not enough fruit to take anymore. Wala na siyang mapulot pa kahit isang bunga ng puno. Dahil napabayaan niya yung puno. Kaya nung napabayaan niya ang puno, nawala na yung napakagaganda at napakalalaking bunga. Ngunit ngayon, ang sabi niya kay Oral, ako ay nagising na. Ay puting ilayang worker, nagkatayo hindi siya ng ananiman ng kanyang mga puno. At ito ay muli niyang tinaniman. I started over. This time, I'll take care of my souls. Sabi niya. Sa pagtatayo niya muli ito ng worker na ito, nung kanyang taniman ng mga puno na ito, ang sabi niya, this time, sa oras na ito, ako yung magsisimula muli at aking aalagaan na ang puno. Amen? Kaya nga, immediately, I saw I had been doing the same thing. Ang sabi niya, naulit na pangyayari. Ulit-ulit nakita niya, pinabayaan niya muli ang puno. At ang siya muli ay binisig ng Panginoon, muli na siyang nagsimula at muli niya ng inalagaan ang puno. At habang nakita niya patuloy niya inalagaan ang mga puno, nakita niya kung paano ang mga bunga ay nagsisilaki ng napakaganda. At napakaraming bunga.
Ang sabi ng Panginoon, nasa salita ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo at mga titipunin, at mga ihahabi sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hindi ninyo ang lumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa gabi kayo luluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aming mga alagad. Kaya nga, doon lang tayo gagawing alagad ng ating Panginoong Yesus. Kung tayo ay patuloy na magkakating natin patuloy na hindi mapuputol yung relasyon natin doon sa puno. Hindi malilimitahan yung oras yung relasyon natin sa Diyos. Na huwag tayo magpaniwalay at huwag natin makabayaan ang puno. Sa pagdalang sabi nga, ang puno ng ubas ay ang Panginoon. Tayo lang ang kanyang mga sanga. Amen? Kung putol tayo sa relasyon natin sa Diyos, hindi tayo makapagbubunga ng kaluman. Kaya ito yung sinasabi na, ang sabi, you must look to God as your source. And do not limit God ever. Ang sabi, nagsusit. Do not limit God ever. Look to Him as your source. And, ang sabi, you must look to God as your source at hindi sa mga instrumento. Hindi doon sa mga nagiging resulta ng instrumento lamang. A source is where it all comes from. Yung source daw, doon nagmumula ang lahat ng bagay na ating tinatanggap at tinatanggilit sa ating mga buhay. An instrument can be anything that is useful at a given time. Ang instrument, yun yung mga bagay lamang na ginagamit ng Diyos upang matunan ang iyong pangangailangan sa oras na iyong pangangailangan at a given time. Ngunit, yung source, siya yung pinagmumulan ng lahat ng bagay. And God is the source of our total supply. And do not limit God ever. Amen. Ang kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya sabi, why limit God? Bakit lilimitahan natin ang Diyos? Why limit God? Kaya ang sabi, darating ang panahon